Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga paring naghahandog sa altar. Pumasok kayo sa templo at magdamag na magluksa. Walang trigo o alak na naihahandog sa inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Huda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh, ang araw ng pangwawasak ng makapangyarihang Diyos. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Huda, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran at lilitaw ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pa uli maging sa darating na panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapag papalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May ilan namang sa pagnanais na siya'y subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos,
at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong yon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke. And the crowd was amazed. Some of them said, "By Beelzebul, the prince of demons, he is driving out demons." Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them, "Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Now, if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, seeking rest, and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first.